For today's video ay gagawa naman tayo ng paborito kong ulam. So ayan nga at pakukuluan na natin ang ating munggo beans at ipipirito ko na itong ating tofu or tokwa. Pag naluto na yan ay slice lang natin yan mamaya into cubes. Iniready ko na nga rin pala ang ginawa ko at tinimplahan kong daing na bangus. Tamang-tamang kapares ito ng lulutuin nating gulay. So ayan nga at napakuluan ko na ang ating munggo beans at na-slice ko na ang ating tofu into cubes. Iniready ko na ang ating green chili at ang ating sibuyas, bawang na gagamitin natin sa paggigisa. Lalagyan ko nga rin pala ng kaunting baboy o pork itong ating iluluto. Lalagyan din natin ng kamatis, ampalaya, celery at syempre ng kangkong. Kahit anong gulay naman ay pwede nating ilagay dito sa iluluto natin. So tara at umpisahan na natin ang pagluluto nitong napakasarap at paborito kong ulam. Napainit ko na ang kawali kaya nilagyan ko na ito ng mantika. Lalagyan na rin natin dito ang ating baboy at lulutuin lang natin ito hanggang sa mag-brown. Kaunting baboy lang ang isinahog ko dito at pinili ko na yung kasim na parte ng baboy para hindi masyadong mataba. Medyo iwas-iwas kami ngayon sa matatabang pagkain, kaya madalas ang inuulam namin ay pritong isda o kahit anong luto sa isda at gulay. Pero syempre paminsan-minsan ay kailangan pa rin kumain talaga ng karne ng baboy or karne ng baka. So ayan nga at paluto na itong ating baboy at maya-maya dyan ay isusunod na natin ang ating sibuyas. Palalabasin lang natin ang masarap na aroma at mabangong aroma nitong ating sibuyas at isusunod naman natin dyan ay ang ating bawang. Habang nagigisa ko ay isinabay ko na rin ang pagpiprito nitong ating daing na bangus para mamaya pag naluto na itong ating nilulutong gulay ay paluto na rin ang ating daing na bangus. So ayan nga at okay na ang ating sibuyas. Isusunod na natin dyan ay ang ating bawang. Bata pa ako ay paborito ko na talaga ang ulam na to. Kaya kahit ngayong matanda na ako ay paborito ko pa rin to. So ayan nga at medyo okay na ang ating sibuyas. Ilagay na natin itong ating bawang. At igigisa-gisa lang natin yan. Napakabango nito mga kamarites. Kung naaamoy nyo lang ang bango nitong ginigisa ko, talaga namang magugutom kayo. At dahil paluto na itong ating iginigisa ay ilalagay na natin ang ating kamatis. Medyo dinagdagan ko nga pala ang kamatis na ilalagay ko dito kasi mas masarap ito sa iluluto natin pag maraming kamatis. Lalagyan na rin natin to ng mga 2 to 3 tablespoon ng ating fish sauce or ang ating patis. At tatakpan natin ito para mabilis maluto ang ating kamatis. Gusto ko kasi mamaya ay dudurugin kong maigi ang ating kamatis kapag ito ay luto na para mas malasa sa ating ilulutong sabaw. Pagka nga pala nagluluto kami ng ganito ay mas gusto talaga namin maraming gulay na kasama para talagang mas masarap. Wala akong available dito sa ref ng dahon ng ampalaya o talbos ng ampalaya kaya naman kangkong na lang ang ginamit ko. Kahit ano naman ay pwede nating ilagay dito. Ang mahalaga naman ay nakakakain tayo ng gulay. So ayan nga, pagpaluto na ang ating kamatis ay durug-durugin na natin ito para mas lumasa sa iluluto natin. Yun nga palang munggo beans na pinakuluan ko ay 500 grams o kalahating kilo. Masarap kasi ay yung madami. Nung napakuluan ko nga pala ay dinurog-durog ko din yung munggo beans para malapot mamaya itong luluto natin. So ayan nga dahil nadurog na natin itong ating kamatis ay susunod na nating ilagay ang ating pinakuluang munggo na dinurog-durog natin. Kayo mga kamarites, ano nga pala ang ipinapares nyo sa inyong mga ginisang munggo? Comment down below naman kung anong pinapares nyo dito. Madalas kasi ang ipares ko dito kung hindi daing na bangus, pritong galunggong, o di kaya ay pritong tilapia. Perfect na perfect kasing kapares nitong ating ginisang munggo ay isda. So ayan nga at ilalagay na natin itong ating pinakuluang munggo. Medyo marami-rami ito kasi kalahating kilo ito.
At mukhang magiging malapot ang ating sabaw na iluluto. Lalagyan na rin natin yan ng tubig pagkalagay natin itong ating mga munggo. At syempre, lalagyan din natin yan ng pork cubes o beef cubes kung anong available nyo sa bahay. Pero optional lang din naman, pwede naman kahit hindi nyo lagyan. Kaya lang kasi pag ako ay nagluluto ng ginisang munggo ay naglalagay talaga ako ng pork cubes o beef cubes dito para pandagdag panlasa na rin. Mag-add na nga rin pala tayo dito ng tubig, depende kung gaano karami ang iluluto nyo. At pag nalagay na natin ng tubig ay hahayaan natin itong kumulo bago natin ilagay ang iba pang gulay na ilalagay natin dito mamaya. Gusto ko kasi pag malapit ng maluto, dun ko talaga inilalagay ang mga gulay para half cook lang. So ayan nga, at nag-add na ako ng water dito sa ating iniluluto. Hahalu-haluin ko lang to at paghihiwal-hiwalayin itong mga nagbuo-buong munggo at pagkatapos ay tatakpan na natin ito para naman maluto na at ilagay na natin ang ating mga gulay. Kayo nang bahala, tansya-tansya na lang sa pagtitimpla kung gusto nyo pang mag-add ng ibang pampalasa. Basta ang inilagay ko dito ay isang pork cubes at naglagay din ako ng fish sauce o patis kanina. Dagdagan nyo na lang depende sa panlasa na gusto nyo. At hayaan natin itong kumulo hanggang sa maluto na ng tuluyan itong ating munggo. Pag malapot-lapot na siya ay pwede na nating ilagay ang mga gulay. Ano nga bang kadalasang nilalagay yung mga gulay sa mga ganitong lutuin? Pwede rin naman tayo maglagay dito ng spinach. Basta kung ano ang available natin ay ilagay natin. Pwede rin tayo maglagay dito ng malunggay. Masustansya ang mga gulay kaya dagdagan natin ng gulay ang ating mga nilulutong ulam. So ayan nga, at takpan na ulit natin itong ating munggo at pag okay na siya, ilagay na natin ang ating ampalaya. Pag susunod-sunurin na nating ilagay ang mga gulay para naman sabay-sabay silang maluto at hindi ma-overcook. Medyo malaking ampalaya ang inilagay ko dito. Gusto ko kasi ay maraming ampalaya kapag ka nagluluto ng ganitong ulam. Isusunod ay ilalagay na rin natin ang ating green chili o yung siling pangsigang. Ang bango kasi nito at dagdag sarap na rin sa ating iniluluto. Ilagay na rin natin itong ating kangkong. Ayan, medyo marami-raming kangkong to at isusunod na rin natin ang ating celery. Naglalagay din ba kayo ng celery sa inyong mga ginisang munggo? Tamang-tama at paluto na ang ating mga daing na bangus dahil malapit na ring maluto itong ating ginisang munggo. Halu-haluin lang natin yan at pag kumulo na yan ng mga 5 minutes ay pwede na yan para hindi ma-overcook ang ating mga gulay. Yun nga palang tofu o tokwa na ipinirito ko kanina ay yun ang ipang-toppings natin dito sa ating ginisang munggo. Imbes na maglagay ako ng chicharon ngayon ay naisipan kong ilagay ay yung tofu na pinirito ko kanina. Hindi kasi kami magra-rice ngayon kaya naisipan namin na yun na lang ang magpapabusog sa amin pati itong ginisang munggo. Mabigat din naman kasi sa tiyan ito. So ayan, at okay na ang ating ginisang munggo. Pwede na natin tong iserve. Kung nagustuhan nyo nga palang mga cooking recipe namin, don't forget to subscribe. And pakipindot na rin po ang notification bell para sa ating daing na bangus sa mga susunod pa naming recipe. Tara at samahan nyo kaming kumain nitong daing na bangus at ginisang munggo na may tofu. Thank you for watching!